Hello guys, good morning. Hi, salamat. Umulan din dito sa amin. After 4 days na sobrang tirik ng araw at sobrang init, ayan. Umulan na siya. At may mga konting hangin-hangin. Pero grabe talaga yung kalabasa ko. Ang bilis lumaki. Nagugulat ako kasi everyday na ang laki-laki na niya. Oh, sobrang laki na niya. Nag-harvest sila dito sa kapitbahay namin, sinatulbaba, kaso nag-ulan naman. Nako. Ay, sana lakas-lakas pa niya ng konti ang ulan. Para kahit papano maibsan yung init ng pader. Lumamig-lamig ng konti yung init ng pader. Nagtra-transfer pala sila ng rayusag dyan sa kabila. Papakain ako kaya Tonton. Carrots ang pinapakain ko kay Tonton. Naglagay ako ng konting kanin guys sa carrots. Yan. So, hindi ko mailapag dun sa harapan niya kasi hinahawakan niya. Konti-konti lang. Delicious. Delicious. Hinahawakan kasi niya kaya hindi ko siya maano. Sige na yeah, very good. Very good. Hindi ko yan pinadede para minsanan. Para makakain siya. Carrots naman ngayon. Kahapon, ang binigay ko sa kanya, apple, kalabasa, carrots naman para maiba. Bukas, saging naman. Tapos, next, patatas para maiba-iba yung lasa. Wala akong nilagay kasi nabasa ko wag daw ako maglalagay ng asin. Hindi daw maganda. Kaya hindi ako naglagay ng asin. Kaya okay lang daw na walang lasang pagkain ng bata. Sabi nung nag-comment. Kaya hindi ako naglagay guys. Ayan. Si Asher, dati nung pinakain ko si Asher, nag-puree lang ako ng ilang buwan lang ang puree ko kay Asher dati. Tapos pinakain ko na siya ng broccoli at cauliflower. May video ako nun yung kay Asher. Nasamid-samid pa nga siya. Kaya ang sabi nung nag-comment dati, hatiin ko ng maliliit para hindi siya masamid. Tantan! Delicious baby! Masarap siya kahit walang lasa. Kaya naman itong si Asher gustong gusto tirador ng pagkain ni Tonton. Masarap siya kahit walang asin. Ito yung nagiging favorite niya na posisyon pag natutulog. Nakadapa. Kaya sabi ko kay Asis, pag natulog siya dito at nakadapa, sabi ko sa kanya, wag mo siyang iiwanan kasi delikado ang bata na nakatulog na nakadapa. Ang pinaka-safe talaga yung nakahilata. Kaya lang ganito yung favorite niya. Hindi niya magawa sa duyan. Kaya nagigising-gising siya sa duyan. Ngayon, nagising ilipat ni Asis dito sa may bed. Dito sa may kwarto ni Asis. Kagigising lang. Natulog siya nakadapa ng ganyan. Kaya sabi ko kanina, kapag natulog siya na nakadapa ng ganyan, sabi ko, monitor mo. Huwag mo siyang iiwanan kasi delikado. Sabi ko nga kay Asis. Favorite niya tong ganyan. Suot niya yung damit ng kanyang kuya. Kasi nga maluwag. Mainit. Papayo. Gusto niya talaga dito. Itong bedsheet na to, malamig siya sa katawan. Yung bedsheet namin ang init sa balat. Yan, sinasanay ni Asis na ganyan. Don't spoil him like that, Papa. It's not good. He will grow up telling, Papa, you tap my back before he's sleeping. Then problem for you. No problem. Yung kahit yung pagpapakamot ng likod, sabi nila hindi maganda yun, nasanay ang bata Tantan!
Busog. Busog ang bata. Hindi naghahanap ng gatas. Busog. Bebe? 3 days ago, nisprayan ni Baba itong kalabasa at saka yung patola doon. Ngayon tinatanong ko kay Asis kung pwede nang i-harvest yung patola doon. After 3 days, kasi kung hindi i-harvest guys, sayang, titigas siya. Kasi malalaki na nga yung bunga niya. Ito matigas na nga. Sayang. Pwede pa. Ayaw pang makuha. Matigas na nga siya. Sayang kasi pag hindi i-harvest ba. Nasaan na yung isa dito na malaki? Maliliit itong patola na to . 4. Lima. Hindi natin pwedeng patagalin pa. Hindi natin mapapakinabangan kasi matigas na siya pag hinayaan. Para may ulam tayo mamayang hapon. Tignan nyo yan. Diba ang dami? Titigas na wala na yata. Susunod talbusin ko tong talbos niya. Kukunin ko yung talbos niya. 2, 4, 6, 8. Diba? May ulam na naman tayo. Bali siyam sila lahat. May nakatago dun sa may kalabasa. Hinarvest ko na rin. Matigas na siya. Maliliit ang niya. Maliliit ang bunga ng patola nitong tumubo dyan. Hindi naman namin kasi yan tinanim. Basta lang siya tumubo dyan. Kahit yung kalabasa, basta lang siya tumubo. Hindi naman kasi natanim. Pero ginano ko, maliit ang bunga talaga. Eto, kapag ganito kaliliit, hindi natin to babalatan guys. Kakaskasin lang natin to. Yan, kakaskasin lang natin yan. Tapos, ganun lang para hindi masyadong masayang. Kinakaskas lang ang balat nito sa kalulutuin. Hahaluan ng patatas. Nakatulog ulit si Tonton. Pagbalik ko galing nag-harvest ng patola, yung katapik-tapik ni Asis sa kanyang likod, nakatulog siya ulit. Tulog-tulog na naman ang bata. Ang sarap ng tulog na pag nagganyan pero galaw-galaw pa siya ng konti. Ayan. Tignan natin. Ayun, nakapikit na. Tulog na nga ang bata. Yeah. I'm not gonna disturb. Hi, Tonton. Ang laki-laki na ni Tonton. Na haba-haba na niya. So, yun lang yung ating video, guys.
i-end ko na yung aking video for today, guys. Habang nakatulog si Tonton, sasabayan ko din siya ng tulog. Para, sa Nepali calendar, ngayon yung 6 months niya. At yun pala, kaya pala, nabanggit ko na ba to nung nakaraan? Kaya pala si Asis nag-decide na i-celebrate nung 21 sa English calendar ang kanyang 6 months, yung kasi hindi pala pwede ngayon, hindi daw magandang araw ngayon na i-celebrate yung Pasni ni Tonton. Ewan ko, kasi dito sa Nepal, no, bago mag-celebrate ng Pasni, bago mag-celebrate ng kung ano-ano, nagtatanong muna yung mga yan kung itong araw ba to ay maganda, itong date ba na to ay maganda, ganun. Yung tinatawag nilang astrology, astrology, that one, Asis? Asking, magtatanong muna sila. Pag sinabi na, hindi maganda yung ganitong araw, ganyan na date, hindi maganda, ayun, i-move nila or ina-advance nila. May ganun dito. Kaya pala yung desisyon ni Asis na ngayon na natin pakainin si Tonton, sabi niya nung Sabado. Kasi ngayong araw na to hindi daw maganda. Hindi daw maganda yung araw na to at hindi maganda yung parang date yata. Something ganun. Basta marami silang mga pamahiin dito, guys, na minsan mapapatulala ka na lang. So, yun guys, yun lang yung ating video for today. Thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.